ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap labanan ang tukso. Kaya gawin natin ang lahat para hindi tayo madaig nito. At kapag nahulog na tayo ay huwag nating konsintihin ito at pilit na itama kahit mali. Ikaw kabarangay, natukso ka na ba? Dear Papa Dudut, karamihan sa atin ay dumarating sa punto ng buhay natin na nagiging desperado tayo sa pag-ibig. Yun bang tao lang pero tinuring na nating mundo. Kaya naman sa dulo ay nasaktan tayo ng husto. Yun ang eksaktong karanasan ko na gusto kong ibahagi kaya sumulat ako sa Barangay Love Stories. Ngayon pa lamang ay gusto ko nang magpasalamat sakaling mapili po ninyong basahin ang kwento ng buhay ko. Mabel na lamang ang itawag ninyo sa akin. 33 years old at taga Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nagtatrabaho ako sa isang accounting firm bilang general clerk. Kalilipat ko lamang dito kaya medyo nangangapa pa ako sa mga trabaho. Pero masaya naman ako kasi mas inspire ako sa pagtatrabaho dahil meron na akong dahilan. Yon ay ang anak ko, Papa Dudut. Pero sa kwento ko ay mag-uumpisa ito noong 28 years old ako. Nagsimula ang lahat ng pinasok ako ng kaibigan ko sa resort na pinagtatrabahuhan niya sa Maynila. Kitchen staff ang position ko at nakilala ko doon si Reynan na katrabaho ko. Mabait siya at lahat ng mga staff sa trabaho namin ay kasundo niya. Kaya nga bilang bago ay naging palagay kaagad ang loob ko sa kanya. May isang beses noong break time namin ay lumapit sa akin si Reynan para makipagkwentuhan. At hindi ko inaasahan na magkikwento siya tungkol sa tampuhan nila ng kanyang asawang si Socorro, Papa Dudut. Hi, ikaw yung bago, di ba? Oo, Mabel nga pala pangalan ko. Ikaw? Reynan, pwede bang makiupo sa tabi mo? Oo naman. Ayan, wala naman akong kasabay kumain eh. Salamat. Wala ka pa bang kakilala rito? Meron na. Yung kaibigan ko, si Gigi. Siya nagpasok sa akin dito kaso absent siya ngayon eh. May sakit yung anak niya, walang magbabantay. Medyo sakitin kasi anak nun eh. Hindi naman matulungan ng asawa sa pag-aalaga kasi laging nadidestino sa malayo. Kaya nga eh. Pero kung ako lang may anak, kahit na saang lupalo pa ako ng Pilipinas ba destino, uuwian ko pa rin mag-ina ko. Kaso wala eh. Hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkakaanak ng asawa ko. Ikaw? May asawa ka na ba? Wala pa. Boyfriend? Wala pa rin. Single. And ready to mingle? Hindi ko pa iniisip yung pakikipagrelasyon sa ngayon. Trabaho muna. Huwag ganon. Kasi yung trabaho nandyan lang yan. Habang buhay tayong magtatrabaho. Pero yung pag-ibig minsan lang dumating. Kaya kung may nanliligaw man sa'yo ngayon, bigyan mo ng chance. Malay mo, siya na pala yung the one. The one agad? Oo, bakit? Wala naman. Napaisip lang ako kung may ganun ba talaga. Kung makapagsalita ka, parang hindi ka naniniwala na may the one ah. Naniniwala naman. Pero parang di lahat ng tao may the one. Bakit ikaw? Yung asawa mo? Siya na ba yung the one mo? Nung pinakasalan ko siya, oo. Pero ngayon, parang ewan. Lalo na hindi naman niya ako mabigyan ng anak. Wala naman kaming problema eh, okay naman kami. Pareho kaming malusog kaso ayaw pa niya kasi busy pa siya sa negosyo niya. At sa sobrang subsub niya doon, wala na siyang oras sa akin. Baka naman pwede niyong pag-usapan. May kasabihan nga na communication is the key. Maraming beses ko na siyang kinausap pero dead ma lang ako sa kanya. Kapag daw kasi nagka-baby kami,
Hindi na niya matututukan yung negosyo niya. May point din naman siya kasi mahirap magtrabaho habang may inaalagaan kang baby. Pero matanong ko lang, ilang taon na ba kayong kasal? 5 taon na rin. Matagal na rin pala. Oo, kaya nga gusto kong magkaanak na kami. Lalo na pareho kaming hindi na bumabata. Sa bagay, may punto ka. Pero kayo pa rin talaga makakalutas ng problema nyo. Ewan ko. Sa ngayon malaki yung tampo ko sa kanya. Kaya minsan parang nawawala na ako ng gana na umuwi sa bahay namin. May asawa nga ako pero para namang wala. Buti pa yung mga single na tulad mo. Walang pinoproblema. Wala namang taong walang problema. Oo nga naman. Pasensya ka na kasi kakakilala lang natin tapos nag-share agad ako ng problema ko. Okay lang. Willing naman akong makinig. Salamat, Mabel. Lalo na wala naman ako mapagsabihan. Wala yun. Pwede mo akong kwentuhan. Sabi ng mga kaibigan ko, good listener daw ako. Yan yung gusto ko sa isang babae, yung good listener. Mabuti pa kumain na lang tayo at ikaw naman na magkwento. Hindi ako eksperto sa pag-ibig, Papa Dudut. Pero may nakarelasyon na rin naman ako. Hindi lang kami nagtagal pero kahit papaano ay may naipayo pa rin ako sa pinagdadaanan ni Reynan. Halata sa mukha niya na na-impress ko siya sa mga sinabi ko kaya simula noon ay palagi na niyang hinihingi ang mga payo ko kapag nagkakatampuhan sila ng asawa niya. Yun din ang dahilan kung bakit kami napalapit sa isa't isa bilang magkaibigan. Masaya ako sa tuwing nakakatulong sa kanya ang mga payo ko, Papa Dudut. Gwapo si Reynan, kamukha niya si Ruru Madrid at kahit na 30 anyos na siya noon ay mukha pa rin siyang nasa early 20s. Matangkad din siya, bagay na gusto ko sa isang lalaki. Tapos matangos din ang ilong niya, moreno at may magagandang pares ng mga mata. Ako naman ay simpleng babae lang. Hindi masyadong maganda pero hindi rin naman pangit. Bago kami nagkakilala ni Reynan, 5 taon na akong single. At isa pa lang ang naging boyfriend ko. Hindi kasi ako ligawin o baka hindi lang din malakas ang apil ko sa mga lalaki. Minsan na nga akong tinukso ng nanay ko na baka hindi na ako makapag-asawa. Pero hindi ko yon dinamdam dahil hindi ko naman priority ang pakikipagrelasyon. Hanggang sa isang araw ay umamin si Reynan na nagugustuhan na niya ako, Papa Dudut. Takot ang unang reaksyon na naramdaman ko. Takot kasi nahulog na rin ako sa kanya. Pero ayokong ibalik yung pagkagustong yon sa kanya dahil may asawa na siya. Kasal sila ni Socorro at kahit wala pa silang anak ay malaking kasalanan ang makiapid sa taong may asawa na. Kaya nga sinabi ko kay Reynan na hindi kami po pwede. Sinubukan ko siyang iwasan pero lalo lang niyang pinagsiksikan ang sarili niya sa akin. Sa huli, talo ako kasi nagpadala ako sa damdamin ko. Nagkaroon kami ni Reynan ng sekretong relasyon at dumating sa punto na pumayag na rin ako na may mangyari sa amin, Papa Dudut. Nagustuhan mo ba yung nangyari sa atin? Oo, pero... Pero ano? Nakokonsensya ako, Reynan. Kasi mali itong ginagawa natin. May asawa ka na eh. Paano na lang si Socorro? Hindi naman niya malalaman, kaya ayos lang yun. Babae rin ako. Kung ako yung asawa mo, masasaktan ako ng sobra kapag nalaman kong may iba ka. Pero hindi ikaw ang asawa ko. At mabuti na lang kasi wala namang pakialam sa akin yun eh. Sigurado akong hindi niya ako hinahanap kasi busy yun sa negosyo niya. Sana yun na lang pinakasalan niya, imbis na ako. Pero hindi pa rin tama na lokohin mo siya. Walang lalaking magloloko kung marunong lang mag-alaga yung asawa nila. Kaya marami naghahanap ng iba kasi wala nang panahon sa kanila yung mga misis nila. Marami akong kakilalang ganyan at kasalanan yun ng mga asawa nilang babae. Ay... Natatakot lang kasi ko na madamay kapag nalaman ng asawa mo ang lahat. Wala siyang malalaman kaya huwag ka na matakot. Tsaka poprotektahan kita, Mabel.
Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng asawa ko o ng kahit sino. Mahal kita eh. Talaga? Oo. Halika nga rito. Yayakapin kita. Dali. Mahal na mahal kita. Akong bahala sa'yo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mahal mo ko. Kasi parang ang bilis. Ganon kasi kami mga lalaki. Kapag gusto namin ng isang babae, hindi na kami nag-aaksaya ng panahon. Hindi na kami nagpapaligoy-ligoy. Kaya maniwala ka sa akin na mahal kita. Naniniwala naman ako. At masaya ako kasi mahal din kita. Minsan di ko mapigilang isipin na sana mas una na lang kitang nakilala kaysa sa asawa ko. Kung nagkataon, ikaw sana yung pinakasalan ko at hindi siya. Pero ano nang plano mo sa relasyon natin? Marami akong plano para sa ating dalawa. Lalo na ngayon na hindi ko na mahal si Socorro. Gusto kitang pakasalan, Mabel. Pero sana mahintay mo ako kasi hindi naman ganon kadali yung proseso ng pakikipaghiwalay dito sa Pilipinas. Sana hindi ka mainip. Susubukan ko. Basta tuparin mo yung pangako mo sa akin, ha? Oo naman. May isang salita yata ako. Natatakot ka pa ba? Hindi na. Gumaan na ang pakiramdam ko sa mga sinabi mo. Mabuti naman. Ayoko nakikita kang natatakot o malungkot kasi naapektuhan ako eh. Ewan ko ba, lakas ng tama ako sa'yo. Paano nangyari yun? Hindi naman ako masyadong maganda. Para sa akin, ikaw yung pinakamaganda. Lagi mo yang tatandaan. Okay. Yun lang ba nagustuhan mo sa akin? Hindi lang yun, marami pa. Gusto ko rin sa isang babae yung good listener. Maalaga, maalalahanin, at inaasikaso ako. Lahat yun nakita ko sa'yo, kaya minahal kita. Sinabi ko nga sa sarili ko na ikaw na yung the one. At hindi na kita pakakawalan pa. Akin ka lang, Mabel. Reynan naman eh. Bakit? Totoo naman yung sinabi ko eh. Hindi ka lang maganda. Sexy ka pa. Ang swerte ko naman sa'yo. Balik nga. Reynan. Isa pa ulit? Sige. Yan yung gusto ko sa'yo. Magaling ka rin sa kama. Tuluyan na akong nadala ng mga matatamis na salita ni Reynan pati na rin ang mga assurance niya sa relasyon naming dalawa. Sa buong buhay ko ay noon ko lang naranasan na mahalin ang husto kaya naman masayang masaya ako, Papa Dudut. Hindi ako proud na kabit ako pero gusto ko ang pakiramdam na may nagmamahal sa akin. At wala na akong pakialam pa kahit nasabihin pa nating may asawa na si Reynan ng mga panahong yon. Ipinagpatuloy namin ang patago naming relasyon, Papa Dudut. Naging maingat kami sa mga kilos namin lalo na sa trabaho para walang makahalata sa amin. Pero kapag day off ay pumupunta si Reynan sa apartment ko para tumambay at samahan ako buong araw habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Marami kaming binuong pangarap para sa aming dalawa sa loob ng isang buwan naming relasyon. Pero nang nabuntis niya ako, ay para akong binuhusan ng malamig na tubig noon. Doon na kasi ako nagising sa katotohanan na mali ang ginagawa namin at naisip ko na lalong magiging komplikado ang lahat sa amin kung magkakaanak kami. Kaya nakipaghiwalay ako kay Reynan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakonsensya ulit ako at natakot sa karma. Lalo na noong nagbunga ang bawal na pag-iibigan namin ni Reynan, Papa Dudut. Kaya nga nakipaghiwalay ako sa kanya at nag-resign sa pinagtatrabahuhan namin. Kahit papaano, may kaunting ipon pa naman ako kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-impake ng damit at gamit at umuwi ako sa nanay ko sa Pangasinan. Magulo ang isip ko ng mga panahon na yon pero isa lamang ang gusto kong mangyari. Yon ay ang tuluyang kaming makalayo ng anak ko kay Reynan, Papa Dudut. Hindi po niya alam na buntis ako at wala akong balak na sabihin yon sa kanya. Gusto ko na lamang magsimula ng panibagong buhay sa Pangasinan kaya umuwi ako doon.
Nung una ay takang-taka ang nanay ko kasi biglaan yung desisyon ko, pero noong sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis ko ay naintindihan naman niya ako. Pero marami pa rin siyang katanungan kung bakit ayokong ipakilala ang anak ko sa tatay niya. Basta sinabi ko na lamang na komplikado. Mabuti na lamang dahil hindi na masyadong nag-usisa pa ang nanay ko, Papa Dudut. Kaya lang pagkalipas ng 1 linggo ay bigla na lamang sumulpot sa bahay namin si Reynan. Doon na niya na lamang buntis ako at masayang masaya siya dahil sa wakas ay magiging tatay na raw siya. Nakaramdam ako ng awa kay Reynan dahil sa plinano kong ipagkait ang karapatan niya sa bata. Pero noong nag-usap kami ay sinabi niyang naiintindihan niya ang dahilan ko at hindi siya galit sa akin. Nung una ay hindi lang malinaw sa kanya kung bakit ako biglang nakipaghiwalay sa kanya at ang masahol pa ay umalis ako sa trabaho namin kaya naging desperado siyang malaman kung saan ako pumunta. Doon na nga niya napilit ang kaibigan ko na sabihin kung nasaan ako. Naging kami ulit ni Reynan kahit na sila pa rin ni Socorro. Inilagaan niya ako at ang pagbubuntis ko hanggang sa nakapanganak ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 3 taon pero nanatili pa rin po akong kabit ni Reynan ng mga panahong yon. Oh, eto na yung tubig mo. Salamat. Nakakatuwa yung anak natin. Ayaw pa matulog. Ang daming lakas makipaglaro. Mabuti na lang napagod na rin siya. Namimiss ka kasi ng anak natin, kaya sabik yan sa'yo. Hay, ang tagal mo rin bago umuwi sa amin. Magta3 linggo na. Dati naman umuwi ka linggo-linggo. Pasensya ka na, Mabel. Nag-iingat lang kasi ako. Nag-iingat saan? Kay Socorro. Baka kasi mahuli niya ako kaya naglalagi ako sa bahay namin. Tsaka tinutulungan ko rin siya sa negosyo niya kapag day off ko. Medyo marami kasing ginagawa tapos marami sa mga tauhan niya yung umalis. Problema na niya yun. Bakit hindi sila mag-hire ng tao para mapalitan yung mga umalis? Nag-hire naman sila. Pero di naman ganun kadali humanap ng kwalipikado sa posisyon. Intindihin mo sana. Iniintindi ko naman, pero baka nakakalimutan mo na may pamilya ka rito sa Pangasinan. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Kaya nga umuwi ako ngayon eh. Namimiss ko rin kayo ng anak natin. Hay, nakakaawa yung anak mo kasi ilang araw na yan hindi natutulog ng maayos. Bakit? May sakit ba siya? Wala, pero hindi siya maganang kumain. Nung tinanong ko, sabi lang niya gusto raw niya umuwi ka na. Kawawa naman pala yung anak natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na may anak kang naghahanap sa'yo kapag wala ka rito sa bahay. Ay, ilang taon na tayong ganito. Sabi mo sa akin hihiwalayan mo si Socorro pero bakit hanggang ngayon kayo pa rin ang asawa mo? Hindi kasi ganun kadali yung gusto mo mangyari. Wala akong pakialam. Kung kailangan madaliin mo, gawin mo. 3 taon na kami naghihintay ng anak mo sa'yo, Reynan. Maawa ka naman sa amin. O kahit sa anak mo lang, wag na sa akin. Mabel, huminahon ka. Mamaya magising mo sila nanay. Wala akong pakialam. Ayaw mo nun? Malalaman na nila yung totoong relasyon natin? Huwag ka namang ganyan. Hindi ko naman kayo pinababayaan ng anak ko, di ba? Halos lahat ng sweldo ko sa inyo na napupunta. Huwag mong isumbat sa amin yung mga bagay na yon kasi responsibilidad mo yon. Baka nakakalimutan mong ikaw ang sumunod sa akin dito sa Pangasinan at ikaw ang may gustong magkabalikan tayo. Hindi ko naman sinusumbat yon. Ang akin lang sana, lalo mong intindihin yung sitwasyon. O sige, para lalo mong maintindihan, sasabihin ko na sa'yo. May sakit ang nanay ko. Si Socorro yung nagpapagamot sa kanya. Siya rin yung nagpapaaral sa 2 kong kapatid. Yung isa graduating na sa college. Naging maunlad kasi yung business niya, kaya gusto raw niya tumulong sa pamilya ko. Alam mo namang ulila na si Socorro. Yung pamilya ko na ang pamilya niya. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya at sa mga bagay na ginagawa niya. Ah, yan pala yung mga dahilan kaya hindi mo siya mabitiwan. In short, napapakinabangan mo siya. Asawa ko pa rin si Socorro.
Ano kami ng anak mo? Alikabok lang, ganon? Hindi mahalaga, kaya wala lang? Kung alam ko lang na hindi mo kayang tuparin yung pinangako mo sa akin, no? Napakakasalan mo ko para maging isang buong pamilya tayo. Sana talaga hindi na ako pumayag na makipagbalikan sa'yo. Kaya mo na walang kilalaning amang anak natin? Oo, kung katulad mo lang din naman yung magiging ama niya. Alam mo, ayaw kitang katabi. Diyan ka sa sala matulog. Mabel naman, ayoko matulog dito. Malamok. Di magkulambo ka, magkatol ka, bahala ka na. Naiinis ako sa'yo. Sa loob ng 3 taon ay paminsan-minsan lamang umuwi si Reynan sa amin ang anak niya. Bukod sa trabaho ay alam ko naman na may isa pang dahilan yon. At yon ay ang asawa niyang si Socorro. Siyempre bilang kabet ay wala naman akong karapatang magreklamo o humingi ng sobrang oras sa kanya para sa amin ang anak ko. Pero alam kong pwede ako magtampo dahil hindi pa rin niya tinupad ang pangako niya sa akin na hihiwalayan niya ang asawa niya para maging isang buong pamilya na kami, Papa Dudut. Aaminin ko na umasa ako ng husto at naniwala sa mga pangako niya. Medyo matamis kasing magsalita si Reynan at makikita mo sa mga mata niya na sincero siya. Yun din ang dahilan kung bakit pumayag ako makipagbalikan sa kanya noong pinuntahan niya ako sa Pangasinan. Naging mabuting tatay si Reynan sa anak namin at kahit na bibihira lang namin siyang makasama, lagi siyang hinahanap-hanap ng anak namin. Oo, Papa Dudut, bata pa ang anak namin pero darating ang panahon na magkakaisip din yon at mas lalo akong mahihirapan na ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon at dahilan kung bakit hindi laging umuuwi sa bahay namin ang papa niya. Kaya nga kinausap ko si Reynan pero hindi pa rin klaro ang sagot na ibinigay niya sa akin. Lumipas pa ang 2 buwan at napansin ko na parang lalong lumayo ang loob ni Reynan sa amin ang anak niya, Papa Dudut. Ang tagal naman, kanina pa ako tumatawag eh. Hello, Mabel. Hello? Bakit ba tawag ka ng tawag? This oras na ng gabi oh. Nasaan ka na? Hindi ka ba uuwi rito? Mukha ba akong uuwi dyan? Nasaan ka nga? Nandito sa bahay namin ni Socorro. Tapos tawag ka pa ng tawag. Buti na lang natutulog na yung asawa ko. Wala akong pakialam sa asawa mo. Schedule mo na sa amin ang anak mo, kaya bakit nandyan ka? Anong schedule na pinagsasabi mo? Hoy, hindi kita amo para gumawa ng schedule ko. Pupunta ako dyan kung kailan ko gusto. Kaya hintayin niyo na lang pag-uwi ko dyan. Siraulo ka pala eh. Para lang sa kaalaman mo, hinahanap ka na ng anak mo. Hindi nga makatulog kanina kasi inaasahan niyang uuwi ka. Tapos di ka naman pala pupunta ritong tukmol ka? Ano ba kasing meron dyan sa anak mo? Bakit lagi akong hinahanap? Ikaw kaya madalas niyang kasama, hindi naman ako. Malamang tatay ka nun eh. Tapos bihira ka lang niya makasama kaya natural lang na maghabol sa'yo yung bata. Ano bang klaseng tanong yan? Para kang tanga. Basta. Uuwi na lang ako dyan pag sinipag ako. Sinipag? Ano bang klaseng dahilan yan? Huwag mo nga akong sigawan. Umayos ka. Bababaan kita. Ikaw ang umayos, Reynan. Huwag kang umasta na akala mo wala kang responsibilidad sa amin ng anak mo. Hindi ko naman nakakalimutan yun ah. Ang hirap sa'yo, masyado kang mahigpit sa akin. Kaya minsan ayoko nang umuwi dyan kasi nakakasakal ka na. At ako pa talaga ang nakakasakal? Oo! Hindi ko lang sinasabi pero nakakainis na eh. Baka nakakalimutan mo. Hindi tayo kasal. Hindi kita asawa, Mabel. Pero kung umasta ka, daig mo pa si Socorro. Nakakaumay ka na. Kaya ayoko na talaga umuwi muna dyan. Kapal ng mukha mo. Nakuha mo pang gumawa ng kwento eh kapag umuwi ka nga rito wala akong ginawa kundi makinig sa mga reklamo mo sa buhay. Tapos sa huli, ako pa pala yung masama. Baliw ka na, Reynan. Mas baliw ka! Alam mo, ewan ko sa'yo. Sana makatulog ka ng mahimbing dyan sa bahay nyo kahit na alam mong may anak ka ritong naghihintay sa'yo. Hindi ka na naawa sa bata.
Mahal na mahal ka pa naman nun? Anong klaseng tatay ka? Kahit na anong sabihin mo, hindi mo pa rin ako mapapauwi dyan ngayon. Tsaka na kapag sinipag na ako. Kaya ikaw na munang bahala sa anak natin. Bata pa naman yan eh. Hindi pa niya masyadong naiintindihan ng mga nangyayari. Kaya wag mo na masyadong gawing issue. Simpleng bagay gusto mo laging gawing komplikado. Masama bang humingi ng atensyon mo? Hindi. Pero nakakapagod yung lagi ka nalang nang hihingi. Hintayin mong bigyan ko kayo ng anak natin. Huwag ka magmamadali. Kaya lalo ko nagsasawa sa ugali mong yan eh. O sige na, ibababa ko na to. Patulog na ako nung tumawag ka eh. Istorbo ka talaga kahit kailan. Sandali, Reynan! Ano ba kasi yun? Sabihin mo muna kung kailan ka uuwi. Para lang may masagot ako sa anak natin pag nagtanong. Pati ba naman yun poproblemahin ko? Ikaw na bahala. Sige na, bye. Reynan! Reynan! Ilang taon akong nagtiis sa kakarampot na atensyon na ibinibigay sa amin ni Reynan dahil alam kong may kahati kami sa pag-ibig niya. Pero masakit pa rin pala na malamang unti-unti na silang nagiging maayos ng asawa niya habang nasisira naman ang relasyon at pamilyang binuo namin. Kahit si Reynan ay hindi rin kayang ipaliwanag ng malinaw kung paano nangyari yon. Akala niya kasi ay magagawa na niyang iwanan si Socorro para sa amin ang anak niya pero hindi pa rin pala papadudot. Dahil nga po sa selos na nararamdaman ko ay naggalit ako kay Reynan. Naging toxic ang pagsasama namin kaya umabot sa puntong hindi na siya umuwi sa amin ng anak ko sa Pangasinan. Alam kong nandun siya sa asawa niya at doon ako nakaramdam ng habag sa sarili ko dahil hinayaan kong umabot sa punto na nagmamakaawa na kami ng anak ko sa atensyon niya. Kung umuwi man siya sa amin, madalang at madalas ay sandali lang din siya sa bahay. Hindi na rin kami gaanong kasweet sa isa't isa at hindi na niya nagagawang mga labit sa akin katulad ng dati. At mas lalo lang nadagdagan ang sama ng loob ko kay Reynan noong malamang kong nagdadalang tao si Socorro Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa matapos kong malamang buntis si Socorro Papadudut. Isa lang kasi ang ibig sabihin noon, tuluyan nang mabubuo ang pamilya nila at mawawasak naman ang sa amin. Halo-halo ang emosyon ko ng mga panahong yon, lungkot, awa sa sarili ko at sa anak namin ni Reynan. Pero mas nanaig ang matinding galit. Hindi niyo ako masisisi, umasa lang naman ako na balang araw ay tutuparin ni Reynan ang pangako niya sa amin ng anak niya. Pero mukhang tuluyan na niyang kinalimutan ang lahat. Masama rin ang loob ko sa kanya kasi pinaasa niya ako na pakakasalan niya ako pag naghiwalay na sila ng asawa niya. Ang sakit-sakit kasi hindi ko alam kung may habol ba kami ng anak ko sa kanya. Naisip ko nga na wala kaming karapatan kasi kabit lang naman ako. Kung pwede ko lang baguhin ang nakaraan ay hindi ko nasusubukang pumasok sa komplikadong relasyon na yon para wala akong pinagsisisihan sa dulo. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin sa akin ang pagiging nanay ko, Papadudut. Isinantabi ko ang sarili kong kapakanan dahil inisip ko yung magiging sitwasyon ng anak ko sakaling tuluyan na siyang kalimutan ng tatay niya, Papadudut. Mabel, ano ba? Bakit ka ba nanghahampas? Nakuha mo ba talagang magtanong? Ang laki ng kasalanan mo sa anak mo, Reynan. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong kasalanan sa anak natin. Anong wala? Nag-birthday yung bata pero ni anino mo hindi man lang nagpakita sa kanya. Tapos sasabihin mo wala kang kasalanan? Hoy! Kung alam mo lang na wala siyang ginawa kundi hanapin ka. Ayaw nga niya makipaglaro sa mga bisita niya nung araw na yon kasi gusto kanyang makita. Ayaw din niyang kumain kahit paborito niya yung mga hinanda sa birthday niya kasi… Problema ko pa ba yun? Ikaw yung nanay? Ano ka mo? Kung ayaw kumain ng anak natin, sana pinilit mo. Tapos sana,
Ikaw na lang yung nakipaglaro sa kanya kung ayaw niya makipaglaro sa mga bisita niya. Maliit na problema, pinapalaki mo eh. Bakit mo ako sinampal? Sige, subukan mo, sige! Pasalamat ka. Kaya ko pang kontrolin sarili ko. Kundi may kalalagyan ka sa akin. Ikaw pa talaga may lakas ng loob na magbanta? Kami na nga ng anak mo tong pinabayaan mo? Kahit na hindi mo sabihin, ramdam namin na ayaw mo na sa amin. Bakit? Dahil ba magkakaanak na kayo ni Socorro? Oo! Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi mo na kami prioridad kasi mas mahal mo na yung magiging anak mo sa babaeng yon. Mahal ko pa rin naman kayo ng anak natin. Pero wag mo sanang kalimutan na asawa ko pa rin si Socorro. Kailangan niya ako nung araw ng birthday ng anak natin, kaya hindi ko siya maiwanan. Masela ng pagbubuntis niya, Mabel. Intindihin mo naman sana. 3 taon mahigit na kitang iniintindi. Sawang-sawa na akong umasa sa mga pangako mo na mukhang wala ka namang balak to pa rin pa. Aaminin ko, nitong nakaraang araw nakapag-isip ako. Tungkol saan? Sa atin, na-realize ko na mali pala talaga na nagkaroon tayo ng relasyon. Akala ko kasi mahal kita. Pero nabulag lang ako sa nararamdaman ko noon, lalo na may tampuhan kami ni Socorro. Pero ngayon napatunayan ko na mas mahal ko pala talaga ang asawa ko. Tapos magkakaanak na kami. Matutupad na yung pangarap namin na magkaroon ng buong pamilya. Paano na kami ng anak mo? Hindi ko alam. Basta si Socorro at ang magiging baby namin ang mahalaga sa ngayon. Kaya pumunta ako rito para magsabi na baka matagalan bago ako makabalik ulit. Ano? Seryoso ba yan? Magli-leave si Socorro sa trabaho. Ako na muna yung papalit sa negosyo niya. Kailangan ko siyang alalayan para hindi siya masyadong ma-stress. Ang kapal na mukha mo! Ano bang problema mo? Kanina ka pa! Kulang pa yan! Dapat sa'yo ginugulpe! Napakasama mo, Reynan! Gusto mo na namang intindihin ka namin ng anak mo? Nakakasawa ka na! Anong magagawa ko? Wala ka namang magagawa kasi mahina ka. Puro ka lang pangako, sa una ka lang magaling. Alam mo kung ayaw mo na sa amin ng anak mo, edi doon ka na uli sa asawa mo. Mabel naman, seryoso ba yan? Seryoso ako. Ayoko na uling magmakaawa kami sa atensyon at pagmamahal mo. Kasi kung ginagawa mo lang lahat yon nang dahil sa awa sa amin ng anak mo, tigilan na natin to. Umalis ka na. Iwanan mo na kami at wag ka nang bumalik sa amin. Alis na! Pinaalis ko si Reynan pero umasa ako na pipiliin niya pa rin kami ng anak niya. Kaya lang ay muli akong nabigo. Alam ko na hindi ko na siya mapipigilan kahit na magmakaawa pa ako sa kanya at umiyak ng dugo. Para siyang bingi na walang naririnig at kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido na siyang kalimutan kami ng anak niya. Hindi ko na rin po naitago sa nanay ko ang totoong relasyon at sitwasyon namin ni Reynan nung iwanan niya ako ng araw na yon. Pinagtapat ko kay nanay na kabit ako ng tatay ng anak ko kaya galit na galit siya sa akin. Pero sa kabila ng lahat ay mahal na mahal ko pa rin ang nanay ko, Papa Dudut. Tinulungan niya ako para makabangon sa sitwasyon ko ng panahon na yon. Naghanap po ako ng trabaho para may pangsuporta ako sa aking anak. Hindi ko na rin kasi inasahan na tutulungan pa ako ni Reynan. Gustong-gusto kong magsampa ng kaso sa kanya. Pero natakot ako na baka mabaliktad ako kapag nalaman ni Socorro ang relasyon namin. Ayaw kong makulong kasi kawawa ang anak ko. Kaya pinili ko na lamang na manahimik kahit na masakit. Ang hiling ko lang sana ay makarma si Reynan dahil sa pag-abandona niya sa amin ng anak niya. Pero hindi ko akalain na magiging ganon kadali ang karma dahil pagkalipas lamang ng 3 linggo ay bigla na lamang sumulpot sa pintuan ng bahay namin ang dati kong kinakasama, Papa Dudut. Hanggang dyan ka lang sa labas ng bahay namin. Mabel, please. Papasukin mo na ako. Gusto ko makita ang anak natin. Anak ko lang, Reynan. Kahit na anong sabihin mo, ako pa rin ang tatay ng anak natin. Ikaw nga yung tatay pero hindi ka naman nagpakatatay sa kanya. Di ba iniwanan mo siya kasi magkakaanak na kayo ng asawa mo?
O bakit bigla ka nalang susulpot ngayon dito sa amin? Tungkol sa bagay na yun. Kasi… Kahit na ano pang dahilan mo, hindi na kita bibigyan ng panibagong pagkakataon para bumalik sa buhay namin ng anak ko. Sinayang mo yung tsansa na binigay ko sa'yo dati, kaya magdusa ka. Doon ka na sa asawa at magiging anak nyo. Wala nang baby namin ni Socorro, Mabel. Ha? Anong sinabi mo? Nakunan si Socorro kasi nalaman niya yung tungkol sa relasyon natin. Nagalit siya sa akin. Pinagmumura niya ako. Sinumbatan. Pinalayas. Tapos dinugo siya. Dinala ko siya sa ospital. Pero huli na. Kasi wala na yung baby namin. Totoo ba yung sinabi mo? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo lahat ng yun. Masisisi mo ba ako? Enuknukan ka ng sinungaling? Namatayan na nga ako ng anak tapos imbis na maawa ka sa akin, kung ano-ano pa mga sinasabi mo. Anong gusto mong gawin ko? Ewan ko, hindi ko alam. Mabuti pa bumalik ka na sa asawa mo. Kailangan ka ni Socorro. Hindi ka ba nakikinig? Galit siya sa akin. Pinalayas na nga niya ako sa bahay namin. Sinisisi niya ako sa pagkamatay ng anak namin. Sana humingi ka ng tawad sa kanya. Ginawa ko na. Pero sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kayang patawarin. Akala ko nasabi lang niya yun kasi mataas pa yung emosyon niya. Kaya ginawa ko lahat para mapatawad niya ako. Sinuyo ko siya hanggang makalabas siya sa ospital. Pero ayaw pa rin niya akong makita. Kahit na pinalayas na niya ako sa bahay namin, dun pa rin ako natulog sa labas. Hirap na hirap ako, Mabel. Kasi malamok tapos naulanan pa ako. Pero galit na galit pa rin sa akin si Socorro. May dahilan naman talaga si Socorro para magalit siya sa'yo kasi niloko mo siya. Natin. At ngayon na nawala na yung baby nyo, lalo ako nakukonsensya. Naging masamang asawa ko at tatay sa anak natin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya naisip kong umuwi rito sa inyo. Kahit na alam kong galit ka sa akin. Bakit ka lumuluhod, Reynan? Gusto ko magmakaawa sa iyo, Mabel. Patawarin mo ako kasi ang sama ko. Pakiusap. Huwag mo na ako ipagtabuyan kasi hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Galit din sa akin ang pamilya ko eh. Wala na ako mapupuntahan. Tumayo ka nga dyan. Sige na, pumasok na tayo sa loob. Pinapatawad mo na ba ako? Hindi naman kita kayang tiisin. Saka na-realize ko na hindi lang ikaw ang may kasalanan dito. Pati ako, kasi pumayag akong maging kabit mo. Pumayag akong lokohin natin si Socorro. Pasensya ka na kasi nadamay ka pa rito. Wala na rin naman tayong magagawa. Nakuha ko na rin yung karma ko nung di mo kami piliin ng anak mo. Galit ka pa rin ba sa akin? Oo, pero hindi naman ako masamang tao. Hindi kita kayang tiisin, lalo na sa sitwasyon mong yan. Kaya halika na. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Salamat, Mabel. Salamat talaga. Nakakaawa ang itsura ni Reyna ng panahon na yon, Papa Dudut. Halatang labis din ang pagsisisi niya dahil sa nangyari sa anak nila ni Socorro. At hindi naman ako masamang tao para tiisin at ipagtabuyan siya. Kaya nga pinatuloy ko pa rin siya sa bahay namin kahit naggalit sa kanya ang nanay ko. Pinakain at inasikaso ko si Reynan lalo na noong nagkasakit siya ng sumunod na araw. Pero pagkaraan lang ng isang linggo ay nagsabi siya sa akin na gusto niyang makipagbalikan kay Socorro. Hindi ko na pinigilan si Reynan kahit na masakit. Dahil kitang-kita ko sa mga mata niya na desidido siyang ayusin ang anumang gusot nila ng asawa niya. Kaya hinayaan ko na lamang siyang umalis sa bahay namin, Papa Dudut. Tuluyan ko nang pinutol ang namamagitan sa amin ni Reynan nang balikan niya si Socorro. Sinabi ko sa kanya na hindi ko pa rin siya tatanggalan ng karapatang maging tatay sa anak namin, pero hanggang doon na lamang yon. Alam ko kasi na hindi na ako pwedeng umasa sa kanya na pakakasalan niya ako kasi pinili na niya ang asawa niya. Tiniis ko na lamang yung sakit at lungkot habang nagpapatuloy sa buhay. Kaya lang pagkalipas ng isang buwan ay nabalitaan ko na lamang na namatay si Reynan dahil sa sakit. Matagal na pala itong may iniindang pulmonya
na pinalalapan ng paninigarilyo at pag-inom ng alak noong nawala ang anak nila ni Socorro. Halos gumuho ang mundo ko nang malaman kong wala na ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko alam ang gagawin at gusto kong pumunta sa burol niya pero alam kong wala naman akong karapatan. Saka sinabihan ako ni nanay na huwag ko na raw subukan kung ayaw kong magkagulo kami doon. Kaya hinayaan ko na lamang na lumipas sa mga araw at pinagdasal ko na lamang ang kaluluwa ni Reynan. Hindi ako proud sa mga karanasan ko, lalo na noong naging kabit ako, Papa Dudut. Kaya gusto kong gawin ang lahat para bumawi at maging mabuting nanay sa anak ko. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mabel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.